Buenos dias, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ayun, may eroplanong lumilipad. Ayun, saan ba? Dito. Dito sa kabila. Ayun. Kalipad na yung eroplano. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng gabi dito sa Pilipinas at pasado alas 11 na po ng hating gabi. At naririnig nyo ang dumaang eroplano dito sa aking lugar, papunta ng norte. Okay, sa episode na to ay ating pong pag-uusapan itong mga bali-balita na ang ating pong Vice Presidente ay nakalinya na daw, no? Diyan sa International Criminal Court na i-issuean na ng warrant of arrest. At ayon mismo kay Vice President Sara Duterte ay alam niya na siya ay nasa listahan na ng International Criminal Court na anytime na ay pwedeng arrestuin sa bisa ng isang warrant of arrest dyan sa The Hague, Netherlands. At ang katanungan ngayon dito ay pwede bang arrestuhin ng International Criminal Court ang isang sitting Vice President ng isang bansa? Sapagat ayon sa ating saligang batas, sinasabi sa Article 11, Section 2, na ang mga impeachable officials ay pwede lamang alisin sa kanilang posisyon at pagbawalan ng humawak ng kahit anong pwesto sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng pagsasampa ng reklamong impeachment sa House of Representatives at kung matatapos ang pagdinig doon sa Senado at mapapatunayan siya ay nagkasala sa ilalim ng ating saligang batas, ay aalisin siya sa kanyang katungkulan at hindi napapayagan pang humawak ng kahit anong pwesto sa mga darating na panahon. Kahit anong pwesto, maski janitor yan o Vice President o Presidente, siya ay prohibited na, no, to occupy any government position. So, kaya nga lamang sinasabi ng Article 27 ng Rome Statute na ang immunity ng mga opisyalis ng pamahalaan kung anumang bansa yan ay tinatanggal sa ilalim ng Artikulo 27 ng Rome Statute. At kung sila ay nakagawa ng mga kasalanan, no, particularly itong 4 core, no, crimes na sinasabi diyan sa Rome Statute, katulad ng genocide, war crimes, crimes against humanity, ito yung reklamo kay Vice President Sara Duterte. Kung yan ang reklamo sa kanya, ay walang immunity ang Vice Presidente o kung sino mang opisyales ng ating pamahalaan. At siya ay pwedeng arrestuin, no, dito sa ating bansa. Ngunit magkakaroon dito ng pagtutunggali ng domestic law ng ating bansa at yung Rome Statute na yan. Sapagkat dito nga sa ating bansa, sa ilalim ng ating saligang batas, na ang Vice Presidente ay pwede lamang na matanggal sa kanyang posisyon sa pamamagitan ng isang impeachment complaint, and if convicted ay tanggal, but not through the filing of a criminal complaint in court, hindi sa pamamagitan ng isang reklamong kriminal ang karakter, sapagkat mahigpit na sinasabi ng saligang batas na ang Vice Presidente ay pwede lamang maalis sa kanyang katungkulan sa pamamagitan ng isang impeachment complaint, and if convicted, tanggal, but not through the filing of a criminal complaint. At kung napatunayan, tatanggalin mo. Hindi po pwede kung criminal complaint, impeachment lamang. Kaya nga lamang itong sinasabing provision na to sa ating saligang batas ay pwedeng makipagtunggali, no, sa ilalim ng Article 27 ng Rome Statute. Kaya kapag inisyu ang warrant of arrest, pwedeng dalhin ang ating Vice Presidente doon sa The Hague, Netherlands, upang doon ay umatin ng mga pagdinig
sa mga reklamong isinampalaban sa kanya, particularly yung crimes against humanity. Ngunit ito kasing International Criminal Court ay wala naman talagang enforcement power, no, para ipatupad ang isang warrant of arrest. Kung di makikipagtulungan ang ating pamahalaan, ay mahihirapan silang ipatupad ang isang warrant of arrest na inilabas laban sa kasalukuyang vice-presidente. So magkakaroon dito ng very complex situation. Pwede bang arestuhin, no? At paano mangyayari doon sa umiiral na saligang batas? Kasi kapag inaresto mo ang vice-presidente at dinala mo sa The Hague, Netherlands, it is as if na parang tinanggalan mo na siya ng katungkulan bilang vice-presidente sapagkat siya ay makukulong na doon sa International Criminal Court facilities doon sa The Hague, Netherlands. At ito ay lalabas, no, sa aking opinion, ay lalabas na pagdideprive, no, sa kanyang karapatan na manungkulan bilang vice-presidente hanggang 2028. So, magkakaroon dito ng legal arguments. Maraming legal arguments na lalabas dito. Kung sakasakaling andyan na ang warrant of arrest, ipatutupad ng International Criminal Court through the Interpol, maaari ba siyang bitbitin doon? At doon ay ikulong sa Netherlands, considering the fact that she is the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. Walang direct precedents dito sa sitwasyon ni Vice President Sara Duterte. Pero meron akong parang nabasa before, na-discuss ko to, yung Kenyan President tsaka yung isa pang presidente na naharap, no, na sa reklamong crimes against humanity. But the thing is that itong dalawang presidente na to or vice president yung isa ay naglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court, but it was effected only after the term of the sitting president. Yung maalala yung pangalan. So, anyway, nawala sa isip ko yung pangalan ng dalawang leader niya ng dalawang bansa. Alam ko yung isa sa Kenya, parehong African countries to no? So, yung warrant of arrest, although ni-release while they are still in power, but it was only effected, yung pinuno, yung leader ng bansa na yon ay naaresto lamang noong sila ay tapos na maglingkod sa kanilang pamahalaan. So, ganun din ba mangyayari dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte? Hihintayin bang matapos muna ang kanyang term bilang Vice President at unahin na magkaroon ng pagdinig dyan sa ating Senado at siya ay makonvict, no, sa ilalim ng isang impeachment complaint na ipinail doon sa House of Representatives, o siya ba ay dadamputin agad-agad ng International Criminal Court at doon ay humarap sa hukuman at umattend ng mga pagdinig at hintayin ang desisyon ng International Criminal Court. Kung gano'n ang mangyayari ay pwedeng lalabas na parang tinanggal mo na din siya sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente at wag nang tapusin ang kanyang term bilang Vice President ng Republika ng Pilipinas. Sapagkat kapag dinala mo yan doon sa The Hague, Netherlands, ay hindi na makakapag-perform yan ng kanyang katungkulan bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. It is good as if she has already been removed from office the moment ICC effected the warrant of arrest. So, ano mangingibabaw dito? So, as I said earlier, maraming lalabas na mga legal arguments dito
sapagkat pwedeng manghibabaw ang probisyon ng ating saligang batas na proteksyonan ang sitting Vice President at huwag hayaang dalhin sa The Hague, Netherlands upang doon ay harapin ang mga kaso o mga reklamong isinampa laban sa kanya for crimes against humanity. Or pababayaan ba natin? Makikipag-cooperate ba ang Marcos administration sa International Police, sa International Criminal Court upang itong ating Vice Presidente ay arestuhin at panagutin sa mga reklamong ibinibintang sa kanya for crimes against humanity. So, iintayin natin yung sitwasyon na yan na kung saan dadating, isa-serve ang warrant of arrest. Ano ang mga legal arguments na lalabas? Sa ilalim ng 1987 Constitution, sa ilalim ng Article 27 of the Rome Statute, sa ilalim ng Vienna Convention, marami pong legal arguments na magsusulputan in the event the warrant of arrest will be released by the International Court doon sa The Hague, Netherlands. At bago tayo matapos, gusto ko lang pong ipabatid sa lahat na ito pong aking sinasabi ay sarili kong opinyon at ayon sa aking pagkakaintindi at interpretasyon ng saligang batas at ng The Rome Statute. And sinasabi ko to for educational purposes only. Pwedeng ako'y magkamali o pwedeng ako'y maging tama sa aking mga ipinaliwanag sa episode na to. So hanggang dito na lamang po. Ako pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Maraming salamat po sa inyong lahat.